Wow, ang gwapo naman ng lalaking car wash attendant. Hindi ko inaasahan. Isang car wash attendant, mayroon pa palang ganitong katawan. Kuya, pakilinisan ang kotse ko. CJ, Punong-puno ito ng mahahalagang dokumento. ayun ang susi na sasakyan mo. Hoy, hilang na. Mga notorious yung mga yan, mga rider holding. Modified ang mga motor nila, kaya mo ba silang habulin? Sakay. Ang galing palang magmaneho nitong car wash attendant. Ibalik mo ang bag ko. Boss, may pakialamero. Isang car wash attendant lang. Gusto pang mabawi ang bag. Bang gain MO. May kaya pala, tong matandang to. Isang stock na sports car, pero parang pang-racing ang bilis. Ang bag. Alis na tayo. Matanda ka na, mamatay ka na. Umalis ka. Ito yung dala-dala ko sa kotse para sa proteksyon. Ang bag mo. Salamat. Maraming mahalagang dokumento dito. Malaking problema kung mawawala. Walang anuman. Wala na bang iba? Maghugas na ako ng kotse. Oy. Umalis na nga yun. Nakatitig ka rin. Ano bang sinasabi mo? Ikaw, isang presidente ng isang malaking kumpanya. Nagmaneho ka pa ng malayo para magpalinis ng kotse. Tapos si kuya pa ang pinapahugasan mo. Tapos sasabihin mo, hindi mo siya gusto. Baka nga hindi niya ako gusto. Tara na. Ipagbunyi natin si Lychee sa huling segundo. Naunahan niya ang team ng Japan. At Neijing, Rookie of the Year SA World Rally Championship. Salamat SA World Rally Championship sa ganitong tagumpay na Flying Speed Team. Salamat din sa inyong lahat. Pamungunahan ko ang team patungo sa mas mataas at mas magandang kinabukasan. Maraming salamat sa inyong lahat. Bakit hindi ka pa kumakain? Anong pinapanood mo? Pinapanood ko yung walang utang na loob na anak ko. Ako ang Rookie of the Year. Ang ibig mong sabihin, ang Rookie of the Year ng rally, anak mo. Ikaf, bakit hindi mo na lang sabihin, ama ka ni Bathala? Laulin. Nasira mo ba ang kotse ng kliyente? Ang daming luxury car sa labas, hinahanap ka talaga. Naku. Tay, inayos ko pa sa inyo ang penthouse sa Linglong Villa. May 4 magagandang housekeeper, 6 na bodyguard, 3 driver. Hindi pa rin kayo mapakali para magpahinga sa bahay? Masaya ako dito sa paghuhugas ng kotse, sariling sikap. Ikaw, nagdala ka ng maraming luxury car, ang ingay. Akala mo dahil nanalo ka, ang galing-galing mo na. Tay, world-class rally ang napanalunan ko. At Rookie of the Year pa na yon. Medyo lang nahuhuli sa dating car god. May mas magaling palagi, may mas mataas na bundok. Huwag magyabang dahil lang sa konting tagumpay. Magkakaproblema ka rin.
Pero Tay, pwede ba kayong sumama sa akin? Champion na ako. Naghuhugas pa rin kayo ng kotse. Kung malaman to ng iba, isipin nila, di ako mabuting anak. Nahihiya ka sa akin, no? Si Gutching, ang top car god sa bansa. Nang malaman niyang nanalo ako ng Rally Championship, espesyal siyang nagpadala ng invitation. Si Gutching yon. Siya ang nagtatag ng Car God Club, isang top boss. Ayoko malaman ng iba. Baka isipin nila, di ako mabuting anak. Tay, makinig kayo. Sumama na kayo, at malapit na ang Mid-Autumn Festival. Kapag nakita kayo ng mga mapang aking kamag-anak, tatawanan lang kayo. Tama na. Bahala sila sa sasabihin nila, wala akong pakialam. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Huwag kang istorbo. Tay. Ito ang bahay. Ito ang kotse. May urgent ako, alis na ako. Gutching. Magpadala ka ng kotse para sunduin ako. Gutching. Kumusta na si Xiaoji? Kuya Lin, malaki na ang ipinagbago ni Xiaoqi. Noong baguhan pa lang, ginagaya niya ang teknike ninyo. Pero sa mga recent na competition, may sarili na siyang style. Kaya ko siya binigyan ng invitation. Gusto ka usiyang ay meta. Huwag mo siyang tulungan dahil lang sa akin. Pero bago pumanaw si Ed, Huwag na. Ihatid mo ako sa Jade Dragon Hotel. Ngayong Mid-Autumn Festival Reunion, naghihintay ang mga mahal sa buhay sa akin. okay. Si Lin Jianfeng pala yun. Parang nakita ko. Si Lin Jianfeng ang nasa loob ng kotse na to. Imposable, Rolls-Royce Customized Edition yon. Car wash boy lang siya, paano niya mabibili yon? Weya, young car wash boy na yon. Ano bang meron siya, para maakit ka? Presidente ka pa naman, maraming lalaki ang gusto sa'yo. Maraming ta. Tigilan mo nga yan, puntahan na natin ang Jade Dragon Hotel. Naghihintay na si Ling Kai. Kuya Yin Yun, ikaf nga pala. Nagtataka ako kanina, kaninong kamag-anak, tu. Nakakabili ng Mercedes-Benz. Grabe, bagong modelong Mercedes-Benz, tu. Ang mahal nito siguro. Kuya Yin Yun, ang galing Montag na. Kuya Yin Yun, ang yaman Montag na. Samahan Montag naman kami. Madali lang yan, pag-usapan natin sa hapagkainan. Mid-Autumn Festival Reunion nga dapat. Nasaan si Lin Jianfeng? Kuya, hindi na siya makakapunta. Wala na siyang pera ngayon. Naka-wash na lang siya para sa iba. Nakakahiya talaga siya. Noong bata pa, nagmamaniho lang ng kotse ng iba. Ngayong matanda na, car wash boy na lang. Xiaoli, ipaada mo ang kotse ko. Huwag mong gasgasan. Tayo na. Hindi na natin siya hihintayin, kain na tayo. Limited edition Rolls-Royce, isa lang to sa buong lungsod. Lin Yinfeng, ikaf pala. Lin Yinfeng, car wash boy ka lang. Paano ka nakabili ng Rolls-Royce? Kuya, ikaw pala. Ito, coach ng customer sa car wash namin to. Alam kong may reunion tayo ngayon. Kaya isinabay na lang ako. Paano mo nabili ang ganyang mamahaling kotse? Na, may dala akong chestnuts. Tikman niyo mamaya. Yang Chestnuts Montag, ikaf na lang ang kumain niyan. Bawal magdala ng pagkain sa Jade Dragon Hotel. Sino nagsabi? Madalas kong dinala yan dito. Kuya, tingnan mo ang suot mo, ang simple. Bagay ka ba sa ganitong hotel? Naku, Evan. Sa tingin ko, sobra-sobra na ang pagmamayabang mo. Ang bagay lang sa'yo ay kumain ng mga kastanyas. Itong mga kastanyas, ikaw na ang kumain. Pagpasok natin mamaya, ipaparamdam ko sa'yo kung ano talaga ang high-end na pagkain. Pasensya, pakigisa naman ito. Paumanhin po, sir, hindi po namin ino-offer ang serbisyong ito sa aming hotel. Hey naku. Excuse me, sa JD Dragon Hotel, ipinagbabawal ang maingay. Manager son,
Kayo PA mismo ang welcome. Bakit nandito itong boss na ito? Bakit po kayo nandito? May dala akong kastanyas, pakigisa naman. Sipo, ayon sa patakaran, malakas na apoy at kaunting asukal. Manager Son, ang high-end yung hotel, tumutulong pa sa mga bisita. Gumawa ng ganitong pagkain, at kastanyas pangkalye pa. Ito ang pinakamagandang hotel sa buong lungsod. Ano naman kung maganda ang serbisyo? Kakain ng ginisa-gisang kastanyas sa JD Dragon Hotel? Nakakahiya naman. Mga kamag-anak, pasok na tayo. Umupo na tayo. Oh sige. Ay kuya, naiinggit talaga ako sa'yo. Tagumpay ka sa negosyo. Masaya ang pamilya. Hindi tulad ko, araw-araw lutong bahay lang, lumalambot na ang mukha. Huwag kang ganyan. Kahit medyo matanda ka na. Maganda pa rin naman ang katawan mo. Ang kulit Montag. Minsan, naiinggit talaga ako sa'yo. Aw, luto at lakad lang ng aso. Hindi tulad ko. Hanggang alas 2 o 3 na madaling araw nagtatrabaho. Para lang may tayo ang negosyong ito. Ay, talagang matagumpay si kuya. Mahirap maging tao. Mas mahirap maging lalaking matagumpay. Hindi tulad ni Jianfeng. Magpupunas-punas lang ng kotse. Makakakain na. Ha. Sir, ito po ang inyong kastanyas. Salamat. Pangkabuhayan lang naman lahat. Ano man ang trabaho pa rin yan. Heto ate, tikman mo. Ang tamis talaga. Ikaw na lang ang kumain niyan. Ay kuya, narinig ko pumasok si Chow Kai natin. SA Flying Wheels Racing Club, ang Zuveldo. Mahigit 1,000,000 taon-taon. Ganun katas? Hindi tulad ng anak ko, walang ambisyon. Graduate na ng kolehiyo. Wala ring trabaho. Kung may magandang oportunidad ka, sana marekomenda mo siya. Ay akala ko trabaho lang pala. Ako na ang bahala. Asikasuhin ka o yan. Salamat kuya. Ay uun nga pala. Jianfeng, narinig ko ang anak mo. Trabaho rin na may kinalaman sa sasakyan. Hindi kaya mekaniko? Ay, nakataon. Manager SI Xiao Kai SA Flying Speed Club. Lin Yinfeng, makyos up kan ga kay kuya. Para makapag-arrange si Xiao Kai ng trabaho para sa kanya sa club. Trabaho sa paglilinis ng sasakyan. Hindi na kailangan. Racing driver na rin si Lenchi ngayon. Kamakailan lang nanalo siya ng championship, tinawag siyang bagong hari. Kahanggugan lang yan. Ano? Sinabi mong bagong hari si Linchi. Kalokohan. Anong klasenta ang anak Montag? Alam ka o yan? Ni bisikleta nga, hindi niya kayang ipedal na maayos. Kung totoong bagong hari nga si Linchi sa rally, luluhod ako sa harap mo at hihingi ng tawad. Tama. Dahil ka PA nakakainom, naklalasing ka na. Kung malaman to ng iba, nakakahiya. Hindi naman ako nagsisinungaling. Nanalo nga siya. Nagsisinungaling ka pa. Lin Yinfeng, simula pa lang pagpasok mo, nagpapanggap ka na. Matagal na kitang tinitiis. Isa kang manggagawa sa paglilinis ng sasakyan. Anong pinagmamalaki mo? Tama. Mahirap ang buhay mo, naiintindihan namin yan. Hindi naman mahirap ang buhay ko. Maayos naman ang buhay ko. Huwag kang magmatigas. Kung mayos nga ang buhay mo, Montag, makakapagmaniho ka ba ng palihim at makakapagpapatay kay Kinkin? Huwag mong banggitin si Kinkin. Napakaganda ni Kinkin noon. Sabi niya pakakasalan kanya. Ako mismo ang tumutol noon. Kung ako ang napangasawa ni Kinkin, baka mas masaya. Ang buhay namin ngayon. Bakit ka nananapak? Huwag kang magsalita ng walang ingat, hindi kita papansinin. Pero kapag binanggit mo ang asawa ko, hindi kita patatawarin. Subukan mong hawakan ang konsensya mo. Si Kinkin, nang maging asawa ka niya. Napahamak pa Asia? Napahamak si Kinkin. Hinampas mo ako? Nandito na yon ang anak ka o. Tatawagan ko siya ngayon para pumunta rito. Sisiguraduhin kong ang anak ko ang magpaparusa sa iyo.
Boss Wei, ito ang kita ng Flying Speed Racing Club ngayong taon. Simula nang manalo si Brother Chai ing World Rally Championship. Sumabog ang bentahan ng merchandise ng club natin. Magaling. Simula ng tawaging bagong hari si Xiaoqi. Ang kita ng aming fleet talagang tumaas ng husto. Hoy Boss Wei, pasensya na, may tatawag lang. Anak, binugbog ang tatay mo. Dali, umakyat ka. Ano? Upunta na ko diyan. Boss Wei, may asikasuhin lang ako. Hindi ko alam kung anong kalagayan ng pamilya ni Lynchy. Ang mga magulang niya nakapagpalaki pa ng ganitong biyayang karerista. Totoo. Kapag may pagkakataon, dapat kong makilala ang mga magulang ni Xiaoqi. Huwag kang matigas ang ulo. Dali, yumukod ka at humingi ng tawad sa kuya. Baka mahiya tayong lahat mamaya. Yumukod at humingi ng tawad? Walang dahilan, 10 hampas ang ibinigay mo sa akin. Yumukod at humingi ng tawad lang tapos na? Ngayon, kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad sa akin, huwag kang umalis. Lene, bakit ako luluhod at hihingi ng tawad? Ano na hindi ko kayang gawin? Si Lin Jianfeng, ang buong katawan. Ang matigas lang ay ang bibig mo. Lin Yinfeng, binibigyan ba kita ng mukha? Kung si Lynchy ay magiging bagong hari, luluhod ako ngayon at tatawagin kitang tatay. Pagdating ng anak ko, ipapakita ko sa iyo kung ano ka talaga. Tingnan ko kung sino ang naglakas loob na manakit sa tatay ko. Sino ang may tapang na manakit sa tatay ko? Hindi ba alam kung sino ako o hindi pa nakarinig ng Flying Speed Racing Team? Sa ngalan ng pagiging magkakamag-anak, kung lalabas ka ngayon at luluhod para humingi ng tawad, pwedeng palampasin ko. Kung mahuli kita, papatayin kita. Xiao Kai, wala kaming kinalaman dito. Siya ang nanakit sa tatay mo. Wala kaming kasalanan. Naririnig mo, PA? Huwag mong isama ang maaming kamag-anak dahil lang sa iyo. Ngayon, dahil kay Kinkin, pwedeng bigyan kita ng huling pagkakataon. Uminom mo ang buong bote ng alak na ito ngayon, tapos luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. Sabihin mong wala kang kwenta. Sabihin mong hindi ka karapat-dapat kay Kinkin. Pwedeng isipin kong palampasin ka. Hindi ako umiinom. Hindi ka susuko hanggat wala sa kabaong. Dalhin niyo siya. Dalhin. Xiao Kai. Lumaki ang iyong tapang. Tito. Tatay, anong ginagawa mo? Bakit mo ginulo si Tito? Alam mo ba, kung hindi dahil sa aking tiyuhin, hindi ako makakapasok sa Fiji Racing Team. Hindi talaga ako makakapasok. Ano? Tio, pagkatapos uminom ng tatay ko, nagwala siya. Huwag mo naman siyang papagalitan, anak. Kailan ka pumasok sa Fiji Racing Team? At nakasalamuha mo na si Lin Jianfeng? Isa lang siyang hamak na tagapaghugas ng kotse. Tumahimik ka. Alam mo ba, pumasok lang ako sa koponan dahil kay Chi, para maprotektahan ang relasyon ng pamilya ng aking tiyuhin. Humingi ka na ng tawad sa aking tiyuhin ngayon din. Kuya, lahat ng ito ay kasalanan ko. Sige na, tumayo ka na. Nakahiga ka pa sa harap ng anak ko. Ano ba itong itsura mo? Anong klaseng asal ito? Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Pakiusap, alang-alang sa matagal natin. Pagkakaibigan na magkapatid. Huwag mong paghirapan si Xiao Kai. Hindi naging madali ang buhay ni Xiao Kai nitong mga nakaraang taon. Sa wakas nakakuha siya ng magandang trabaho. Pakiusap, pagbigyan mo na siya. Sige na, tumayo ka na. Pero, tama ang sinabi mo. Ako ang sanhi ng pagkamatay ni Kinkin. Kung noon, hindi ako sumali sa illegal na karera. Hindi namatay si Kinkin. May gagawin pa ako. Una na akong aalis. Tio. Tio. Papaumanhin. Ikaw pala ito. Bakit ka nandito? Nagkikita kita ang pamilya namin, nakapulot ako ng ilang kastanyas, gusto mo bang kumain? Salamat. President Wei, Tio. Ano pong nangyayari dito sa inyo dalawa? President Wei, kilala mo po ba ang aking tiyuhin? Tio, ikaw ang tiyuhin ni Lingkai. Ako.
Paumanhin. Hello. Sumali si Lynchy sa illegal na kaera. Ano? Pupunta ako agad. Sumali rin si Xiaoqi sa illegal na karera. Sasama ako sa'yo. Kumilos na. Tinanggap po. Ayos ka lang ba? Xiaoqi. Nasugatan ka, tingnan ko. Okay lang ako. Akala ka talaga. Maliit na laban lang ito, pero di ko alam bakit. Sa galing ko sa karera, talo pa rin ako. Pero kahit ano pa, si Xiaoqi ang bagong hari ngayon. Di dapat matalo sa ganitong maliit na lugar. Baka may dayaan kay Xiaoqi. May mas magaling pa, laging may mas mataas. Pagkatalo mo ngayon, hindi masama. Pero yung mga kotse ng team, isinugal ko lahat. Ano? Ang gulo-gulo mo. Pasensya na, bayayi. Nahiya ako SIO. SA susunod. Di na ako sasali sa illegal race. Tuloy mo ang karera. Bukas, sasamahan kita. Masyadong malapit yung dalawang kotse, yung hangin nagulo sa makina. Kung ganito, madaling masira ang makina. Tito, di imontak naiintindihan. Kaera ito, 1 segundo, malayo na. Kung di mo alam, huwag kang magsalita. Hindi delikado to para manalo. Iwasan mo yung mainit na usok ng nasa unahan, kung hindi, masisira ang makina mo. Tito, Zino KBA, wag kang mag-utos kung di imontak alam. Isa lang akong tagalinis ng kotse. Anong alam ng tagalinis? Paano nangyari? Nabasag talaga ang makina. Dumating na. Boss Vi. Di dapat ako nagpadala sa emosyon. Di dapat isinugal ang buong team. Okay lang, hindi kasalanan mo. Si Kinwi ang laging nagbabalak sa Fiji Club. Kahit hindi ikaw. May iba rin madadaya. Sa karera ngayon, kaya mo yan. Chij, tutulungan ka namin. Di ko inakala si Weya pala. Ang may-ari ng Fiji Racing Team. Boss ni Xiaoqi. Wag na tumulong, si Lynchy Nanga. Nandito pa kayo nagsasalita ng ganyan. Nakakahiya ba kayo? Ang laban kahapon, aksidente lang yon. Aksidente. Baguhan ng taon. Mukha kang gwapong lalaki. DIBA? Sa hinaharap, basta't nandito ako. Ikaw ay aking. Laging tatapakan. Ang mananalo sa laban ngayon ay siguradong ako. Okay lang, mag-relax ka. Sasalo ako sa'yo. Zazalo ka? Isa kang mangmang na tagalinis ng sasakyan. Anong sasalo? Alam mo ba kung saan ka? Ito ay karerahan. Hindi ang linisan ng sasakyan mo. Hindi. Sa kanyang presensya, ngayon, baka talagang iba na. Ang laban ni Lynchy ay na mauna sa sasakyan bago pumasok sa kurbada. Sino mang may pinakamaikling oras? Siya ang mananalo. Naku, pag una sa kurbada.
Ito ang kahinaan ni Xiaoqi. Sandali, 1 minuto lang. Ito, maglilinis ka ba ng sasakyan dito? Ito BAI. Anak, ang anggulo ng pag-drifting ay makakaapekto sa hilig ng sasakyan. Ang pag-una sa kurbada ay iyong kahinaan. Basta hindi matapon ng tubig na ito, panalo ka na. Ang pag-drifting ay hindi ganun kasimple. Makinig ka sa akin. Si. Mukhang walang pag-asa. Nagpapayo pa ang isang mangmang na tagalinis. Basta hindi matapon ng tubig, mananalo ka. Nanalo. Nanalon ka talaga siya. Siguro swerte lang. Imposible. Ano naman kung nanalo ka? May lakas ka pa ba makipaglaban uli sa akin? Gagamitin natin ang likod ng sasakyan para magbukas ng takip. Sino mo makabukas ng pinakamarami? Siya ang mananalo. Isang laban, tapos na. Hindi ang proyektong ito ay napakahirap. Baka hindi kaya ni Lynchy. Kung siya naman, Ang galing. 6, 7. Masyadong mabilis ang takbo ng sasakyan ni Xiaoqi. Sa huling bahagi, madali siyang mawala ng kontrol. Ang 14 ay kanyang limitasyon. tama na naman siya. Xiaoqi, okay lang, maganda ang pagmamaneho mo. Talagang matatalo na tayo ngayon. Akala ka ang galing-galing Montag. Hindi ko inakalang ganito lang ang kakayahan mo. Ipakita ko sa inyo ng maayos. Kung ano ang tunay na kagalingan. Kayo. Manood ng mabuti. Malinaw na ang panalo, huwag magyabang. Kung panalo lang sa salita, bakit palalaro? Pare. Hindi pa tapos ang laban. Hayaan siyang sumali. Hayaan siyang sumali. Wala na talagang iba. Car wash boy ang ipapasok. ABA, excited Cammy. Nakakahiya, tapos na ang laban, Boss Wei. Car wash boy lang siya. Pakiusap. Pwede ba? Isang beses lang, wag nang ulitin. Anong ginagawa mo? Talagang sumali ka? Isang nagpasa. Isang sumali. Lubog na kayo, Flying Speed Club. Einunddreißig, 32, 40. Hindi natumba ang bote, nabuksan lahat ng takip. Ang galing mo, wala nang tatalo. Paano kayang madali lang niyang naunahan ka? Imposible. May ginawa kayo sa kotse. I-check ko. Talunan na, gusto mag, check. Sabihin na lang ninyo, ayaw ninyong matalo. Kung aminin ninyong ayaw ninyong matalo, respetado pa kayo. Check natin ang kotse. Takot ba ako sa'yo? Hindi pa rin natuto tong batang to. Ngayon pa magpa-check. Binibigyan ka lang ng dahilan. Wala tayong tinatago, walang problema sa check. Kailangan niyang matikman ang sarili niyang gawa. Para matuto. Check natin ang kotse, sige.
Tingnan ninyo, ano ito? Ano? To? Bakit? Sisiraan ang ebidensya? Ito ang dahilan. Pinalitan ang aerodynamics pa. Mat andang gago. Lokohin Montag PA ako. Bakit Montag siya inapi? Isang car wash boy. Nagpanggap pang expert? Nahuli na kayo. Walang kwenta ang pagdaya, sabi ng boss ko. Ang inyong Fiji Club, talagang kakainin namin. Tama, nakakadagdag talaga ito sa stability, tama. Anong pinagtatawa mo? Tumatawa ako sa inyong dalawang tanga. Ni hindi nyo kilala ang piyesa. Ito, talagang nakakadagdag sa stability. Sayang lang, hindi tugma ang model na ito sa sasakyang ito. Kaya pala, yung punoy baluktot, baluktot din ang sanga. Ginamit ang paglilipat sala. Nabigo na. Totu. Hindi tugma ang model. Sa pagkakataong ito, papatawarin ko na hindi kita pagtutuunan ng pansin. Gusto mo nang umalis? Gusto pang magkahit ng utang. Hindi ako ganoong klaseng tao. Napag-usapan na namin ng maaga, 5 hanggang 3. Kahit 3 lang ang manalo, talo pa rin kayo. Hindi ko narinig ang ganoong patakaran. Ang 2 racer na ito ay kanina lang. Si Lynchy ang pumirma ng kontrata. Nakasulat ng malinaw. Kusa niyang sinuko, walang pumili sa kanya. Nang pumirma ako, wala naman itong nakasulat. Kaya ito ay karagdagan. Nakasaad sa kontrata. Ang partido ay ang magtatakda. Tama ba? Sige, sundin ang sinasabi niyo. 5 hanggang 3. Sa pagkakataong ito, wala nang ibang karagdagang tuntunin, di ba? Ngayon, wala na talaga. Sech, sabihin mo. Ano ang paligsahan? Huwag magmadali. Ang oras, lugar, at nilalaman ng paligsahan, ipapadala ko sa iyo mamaya. Brod, sa pagkakataong ito, huwag mo akong bigin. Seochi, May gagawin pa ako, umuwi ka muna. Upunta muna ako sa team. Tara na. ang batang ito, Bakit parang laging pakiramdam ko kay Seochi? Iba ang relasyon niya sa kanya? Nga pala, hindi ko pa alam kung paano kita tatawagin. tawagin mo na lang akong Lin Jianfeng. Sige, tatawagin na lang kitang Jian Feng. Kahit ano. Tawagin mo na lang kung ano ang komportable sa'yo. Ang pagbubukas mo ng bote gamit ang kotse kanina, ang galing. Sanay ka na ba? Sanay na. Pero, hindi pa ganoon karami ang nabuksan ko. Swerteng-swerte lang ngayon. Huwag kang magpakumbaba. Nakikita mo na, yung mga galaw mo kanina, kung wala kang 20 taon na karanasan. Hindi mo magagawa yon. Hindi pa nga kita tinatanong, ikaw at si Xiaoqi. Ingat! Ayos ka lang ba? Salamat. Buti naman at okay ka. Tara na. Ayos ka lang ba? Sakit ba mo? Masakit. Pasensya na. Hindi ko talaga akalain. Magaling ka magmaneho, magaling ka rin magmasahe. Kadalasan kasi nasasaktan ako sa paglilinis ng kotse, kaya natuto na lang ako. Ang galing ng kamay mo. Kapag nagtayo ka ng massage shop, magpapamember ako sa'yo. Kung masakit ito, lagyan mo na lang. Salamat. Walang anuman. Malaki ka na, hindi ka pa marunong magligpit ng damit. Saan ka galing? Ang late na. Nakunta ako sa team, nakusap kami tungkol sa susunod na kaera.
Seochi, makinig ka. Hindi basta-basta ang kalaban mo na si Qinghui. Huwag kang magkumpiyansa. Tatay, car washer lang naman kayo. Hindi nyo naintindihan ang racing. Ano? Nanalo lang tayo ngayon dahil sa swerte. Tatay, maglinis na lang kayo ng kotse. Seochi, kailan ka ba magiging responsable? Hindi ka nakatulong, nanggugulo ka pa. Halika rito. Tignan mo. Malapit na ang anibersaryo ng pagkamatay ng nanay mo. Kung hindi ko manalo sa karerang ito, paano ko haharapin ang nanay ko? Ikaf, Bumalik ka rito. Malaki na ang asawa't anak ko, hindi ko na sila kayang kontrolin. Hayaan mo na lang siyang magkamali, hindi naman masama yon. Huwag kang mag-alala. Tara, inuman na. Kuya Chi, huwag mong pansinin ang mga tao ni Qinghui. Ikaw ang pinakamahusay sa team natin. Hindi ka pa matatakot sa kanya. Libya? Tama. Kung ano ang problema, may solusyon. Sagasan natin yan. Tara, tagay. Narito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lin Jianfeng. Napakagaling ng taong ito. Ang pagbubukas ng bote sa likod ng sasakyan, maraming driver sa team natin. Ang kayang gawin yon. Hindi mo talaga naiintindihan. Par-pareho ang anggulo ng bawat drift niya. Ito ay eksaktong kontrol sa sasakyan, isang sining. Kahit na marami sa team natin ang kayang gawin ito. Baka hindi ito kasing perpekto. Kung gayon, baka siya ang matagal nang nawawalang racing god. Hanapin ang lahat ng video niya. Zino, tu, nag, high beam PASA Gabi. Racing God Gu. Racing God Gu, bakit ka nandito? Napanood ko ang laban mo ngayong gabi. Ang husay ng bata, may talento. Sobra naman, Racing God Gu. Ang resulta ay nakukuha sa pagmamaniho. Ang kampyonato ay nakukuha sa pagbangga. Ayaw ko lang talagang matalo. Katulad mo ang isa kong kaibigan. Ang kaibigan na iyon ng Racing God Gu ay tiyak na napakagaling. Sana makilala ko rin siya. Bakit hindi ka sumasago sa tawag? Hindi naman importante ang taong iyon. Kuya Lin, ang lalaking ito ay sobrang kamukha mo. Pumunta ako rito para makita ang bagong kampiyon. Wala naman akong ibang gagawin, alis na ako. Kayong Mac Inuman. Palam, Racing God Gu. Oy, bakit ka paulit-ulit na tumatawag sa akin? Nakakita ko lang ng isang napaka-importanteng tao. Bukas na ang anibersaryo ng pagkamatay ng nanay mo, gabi na. Dapat umuwi ka na. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako uwi. Hanggat hindi ko na nanalo ang laban na ito. Ano ba ang mas mahalaga, ang laban o ang nanay mo? Siyempre ang nanay ko ang mas mahalaga. Pero kung hindi ko manalo ang laban na ito, Seochi. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, huwag kang pumunta sa bahay ng walang dahilan? Kapag nakita ka ng loko-lokong iyon, magkakaproblema na naman. may narinig ako na sa Black Race, may nagbukas ng takip ng bote ng sunod-sunod. Nahulaan ko na, ikaw ang gumawa. Espesyal ang sitwasyon noon. Wala akong choice kundi kumilos. Pero ngayon, anibersaryo ng pagkamatay ni Ed. Pumunta ako para samahan kang bisitahin si ate. Ito ang mga bagay na inayos ko kanina. Nakita ko ito. Kuya Lin. Ito ang mga rehistradong lawan ng koponan ng hapon noong sumali sila sa karera. Pinaghihinalaan kong may ibang kwento ang nangyari noon. Ito ay ipagkakatiwala ko. Puntahan muna natin ang puntod ni ate.
Mahal. Binisita kita. Ate. Kahapon, bumisita ako kay Xiaoqi. Malaki na, gwapo. Katulad ng kuya ko noong bata pa. Ang batang yon, hindi kasing sunod ng ako noong bata. Ikaw lang ang nakakaalam na mahilig sa kalinisan si ate. Ang batang yon, nakalimutan pa ang anibersaryo ng pagkamatay ng sariling ina ngayon. Kahit anong sabihin, ayaw makinig, talagang matigas ang ulo. Ito ang puntod ng pamilya mo. Mag-usap kayong dalawa ng maayos. Pero huwag niyong tapakan ang puntod ng asawa ko. Kanino ka nagsasalita? Sige na, huwag na lang dagdagan ng problema. Ano man ang hiling ninyong dalawa, sabihin niyo. Kung kaya ko, hindi ako tatanggi. Sige, sinabi Montag, yan. Gusto kong ilipat mo ang puntod. Ikaw, Public cemetery ito. Nagbabayad kami ng maintenance fee taon-taon. Sabihin mo lang, ililipat na ang puntod. At saka, respetuhin natin ang patay. Ginagawa ninyo ito. Hindi ba kayo natatako sa karma? Ako, hindi naniniwala sa impyerno o karma. Naniniwala ako sa siyensya. Azava Montag ito. DIBA? Sumasakop sa lupa ko ang puntod ng asawa mo. Kung hindi ililipat, dudurugin ko ang mga buto niya. maayos akong nakikipag-usap sa inyong dalawa. Huwag kayong maging abusado. Abusado ako. Ano ngayon? Ayaw mo maglipat ng puntod? Wiederin. Bigyan mo ako ng 50,000 piso. Palalayain ko kayo. Baba ka, bumaba ka. Hinaharang mo kami? Kuya Lin, sobra na kayo. Pag-isipan mo mabuti bago ka magsalita. Magbibigay ka ba ng pera? Sige, 50,000 ibibigay ko. Okay. Mabuti naman at naiintindihan mo. Pero wala akong pera ngayon. Uwi muna ako para mag-ipon. Kung ganoon, bubungkalin ko muna nitong punto. Itatayo ulit kapag kumpleto na ang pera mo. Ano nang ginagawa ninyo? Uy, ganda naman. Magiging bida KBA? Gusto mo siyang iligtas? Pwede, kung maaliw mo kaming dalawa. Kapag nasatisfy kami, pakakawalan namin siya. Samahan mo kaming magsaya. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Hindi ako aalis. Sasamahan ko sila. Magsasaya. Umalis ka na. Ayos ka lang. Okay lang. Gasgas lang. Grabe, ang lalakas ng loob ng mga yon. Hayaan mo na, mga bata pa yan. Mga kasing edad ni Xiaoqi. Walang iniiwasan. Kakalinis ko lang. Nadumihan na naman. Tapat. Walang iba. Si Lin Jianfeng. Talagang mabuting tao. Kuya Jianfeng. Hindi ka pwedeng mabuhay sa alaala. Wala na si Mrs. Ilang taon na rin. Dapat isipin mo rin ang sarili mo. Hello. Ano? Sige, pupunta ako. Pigilan niyo siya. Ano na? Inagahan ni Qin Hui ang karera. Pumunta na si Xiaoqi. Tara. Oy, tagalinis ng sasakyan. Nandito ka na naman? Nasaan si Xiaoqi? Nasa bundok na. Alam Montag BA, yung bundok? Death curve ang tawag. SA tingin Montag. Mabubuhay PABA ang anak Montag? Narinig ko ang tungkol sa track na yun. May 18. Na halos siyang na 2 degree na curve. 18 layers of hell ang tawag. Tapos, sunod-sunod na siyang pang scissor curves. Pinakadelikado ang hairpin turns. Napakadelikado ng curve na yun. Maaming top racer ang naaksidente diyan. Master, pinaghirapan nating maaga ang karera ni Qin Hui. Para lang biama kita. Zilin Yanfeng? Baka, ano ba alam mo? Paano tayo esenso kung hindi natin makikita ang tunay na dragon? Sabihin sa ating driver na itulak si Lynchy pababa sa bangin. Tiyaking walang mabubuhay. Oy, Ang mga world-class na top racer, dapat mga Hapon lang. Maging ang dating racing god o ang bagong hari ngayon. Palalayasin ko kayong lahat sa racing world. Alam ko. May depekto pa rin ang technique ni Xiaoqi. Kaya hahanapin ko siya. Napanood ko ang laban ni Xiaoqi. 20 minuto na silang nakalipas. Paano mo abutan? May maliman sa technique ni Xiaoqi. Pero champion driver pa rin, dapat okay lang. Hindi naman basta-basta si Xiaoqi. Yung illegal race noon, yung road race ngayon, parang may kumokontrol. Sa lahat ng ito, Kuya Lin,
Sinabi mo ba maaaring mangyari kay Xiao? Yung nangyari sa'yo noon? Kaya akyat ako. Gusto mo bang magkarera tayo? Gamit ang sarili kong sasakyan. Sa kotse mong laging talo, wala ka nang matitira. Baka gusto Montag, lagyan ka OMG airbag. Baka mahulog kat mabazag ang ulo Montag. Hindi kaya ng truck na to, maghintay ka. Ipapaayos ko ang sasakyan mo. Kaya ng sasakyan ito. Na, bigyan mo ako ng headset. Sa parehong channel kay Xiaoqi. Mag-ingat ka. Nakahanda na sa susunod na kurbada ang tao natin. Ang sasakyan ni Lynchy ay itutulak sa bangin. 50 metrong pagbaba. Siguradong mamamatay siya. Pero ang sasakyan ni Lin Jianfeng, akyat din. Pantayan Montag. Sigurado ako, wala pang 1 kilometro, masisira ang makina niyan. Tumahimik ka. Makakahabol si Kuya Lin kay Xiaoqi. 1 kilometro pa, susunod na kurbada. Alam na, Full throttle, bantayan ang temperatura. 200 ile. Normal ang temperatura. Patigilin ang kotse dalawa, pumasok sa polluted area. Hindi natin alam ang gagawin nila. Ingat ka. Okay. Tigilan ang car dalawa at tumasok sa contaminated area. Copy. Sinasadya nilang harangan ang daan ko. Ano bang magagawa natin sa ganitong illegal race? Hindi ko rin alam. Bahala na. Ako na lang ang bahala. Baguhan ka pa, huwag kang magtangka. Bata ka pa. Boss, nabangga ako. Pahingi ng rescue. Sa bilis ko ngayon, 3 minuto na lang, mahahabol ko na si Xiaoqi. Pero yung nasa unahan, Kagayama Sport. Yung ikatlong kurba, delikado talaga. Natatakot ako baka si Kinhui mag-isip ng masama. Yung sasakyan at driver ko, paparating na. Inaasahang aalis sa loob ng 5 minuto. Para salubungin kayo ni Xiaoqi. Sige, bantayan mo si Kinhui. CJ, Xiaoqi, hindi stable ang chassis mo. Huwag kang magpilit. Bakit ka sumunod? Huwag mo akong intindihin. Sa kanan mo, bangin, malalim. Magbawas ka ng bilis. Hindi, kapag nagbawas ako, talo na ako. Makinig ka sa akin. Magbawas ng bilis. Sa unahan, may isa pang sasakyan. Sumunod ka sa akin. Gamitin mo sasakyan ko para mabawasan ang hangin. Bilisan mo. Siege. Sa unahan, 100 metro. Copy. Yung susunod na kurba, scissor curve, bangin, 50 metro ang taas. Baka dito sila kumilos. Mag-ingat. Siege. Lene, gusto na namang harangan ang daan namin. Walang bago. Pa, bumagal yung nasa unahan. Bilisan mo ay overtake mo. Siege. Baguhan, ganyan ka lang, tapos magbibidang illegal? Mamatay ka na. Sagad-sagas, banggay mo. PA. Kung gusto mong mabuhay, bilisan mo. Tumakbo ka lang, huwag lilingon. Naku. PA. Sinira mo ang plano ko. Tignan natin kung paano kita sisirain. Umalis ka sa harap ko. Tatay.
Xiaoqi, pag nalampasan mo ang kurbadang ito, panalo ka na. Tatay. Sige. Sasabog ka ng husto. Tara, tingnan natin kung nabali ba ang mga buto niya. Ha ha ha. Tatay. Limampu metro ang taas ng talon. Ang tatay KO. Tingnan mo, sabi ko na hindi dapat sumali sa karera ang sirang sasakyang ito. Ngayon nahulog na, TSK, 50 metro. Malamang sumabog na ang sasakyan, buti na lang. Tipit ka sa kremation. Xiaoqi, kumalma ka. Anong hinihintay mo? Bumaba tayo, mag-rescue. Tatay. Ako ang may kasalanan. Dapat hindi ako nagpadala sa init ng ulo. Hindi dapat ako sumali sa karera, tatay. Ako ang pumatay sa iyo. Tatay. Si Giant Feng pala ang tatay ni Xiaoqi. May negosyo rin ako sa krematoryo. Kung gusto mo ng magandang lugar, para sa tatay mo, pwede kang pumunta sa akin. Hahaha. Xiaoqi, kumalma ka. Xiaoqi, ikaw mismo ang baguhan. Ikaw ang pumatay sa tatay mo, ngayon isisisi mo pa sa akin. Base sa pagkakakilala ko sa tatay mo, hindi siya gagawa ng bagay na walang katiyakan. Sadyang ginawa nila ito, hindi alam ang tatay ko. Kung may mangyari kay Giant Feng, kahit mawala ang buong club ko, papanagutin ko kayo. Kuya Huy, akala mo, epektibo pala ang diskarteng ito. Nung makita na matanda ang litrato mo, bigla siyang nawalan ng pag-asa. Yung mga tambay sa sementeryo, ikaf rin ang nakutos. Axel, Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ay tinatawag na stratehiya sa digmaan. Tatay KO yun. Tatay, buti na lang okay ka. Kung may nangyari sa iyo, anong gagawin ko, tatay? Hindi na kita tatawagin tagalinis ng sasakyan. Lenny. Anong iyak-iyak? Okay naman ang tatay mo. Mga lalaki, huwag kayong umiyak na parang mga dalaga. Ah, talagang ikaw yan. 50 metro ang taas. Medyo madumi lang ang laylayan. Hahaha. Nagsasabi ka na naman ng masasamang salita, ah. Halos masira na ang shock absorber ko. Mula sa bangin ka talaga nahulog, 50 metrong taas. Halos 15 palapag ang taas, hindi ka pa namatay. Ipapaliwanag ko sa'yo. 70 degrees ang tawag na bangin. 89.7 degrees, resist lang yan. Ano? Basta maganda ang anggulo ng pababa, sapat ang grip ng gulong. Ganitong dalisdis, madali lang. Imposible. Si Cargod lang ang marunong gumamit ng grip ng gulong ng ganyan. Cargod? Imposible. Yung bantog sa kaera, tinaguriang. Bangungot ng mga driver na Cargod? Nawala na si Cargod sa eksena ng mahigit isang dekada. Yung matandang, yon. Paano siya magiging Cargod? AME, huwag kang magyabang ng sobra. Nangahas ka pang magpanggap na Cargod? HMP. Tatay. Ikaf PA. Kanina, nakuha ba ng video yung pagkahulog niya sa bangin? Buong proseso, sinusundan siya ng drone natin. Ziyan ga. Si Cargod. Yung ganong teknik. Kay Cargod ka ulang nakita. Paano nangyari? Hindi ba't nahulog siya sa bangin at namatay? Noon, yung asawa niya ang nahulog sa bangin at namatay. Pasensya na, boss. Noon. Pagkamatay ng asawa niya, ipinahayag niya, hindi na siya sasali sa karera. Hindi ko inaasahang babalik siya ngayon. Kahit pumalik siya, ano naman? Napatay ko siya noon.
Mapapatay ko siya ulit. Tara na. Narinig kong may nangyari sa iyo, agad kong pinababa ang rescue team. Pero wala ka palang galos. Ayos na, ayos na. May hindi pa pala nakakaalam ng lugar, gustong makipagkarera sa iyo. Kahit kagat kapia, ano naman? Nakaraan na yung kasikatan mo. Isa ka na lang. Tagapunas ng kotse. Pinapaboran kita sa pagtanggap ng hamon ko. Ay, hindi ko napansin kanina. Hindi ba si Gacheng ang kasalukuyang car god? Bakit siya kasama ni Lin Jianfeng? Baka naman, si Lin Jianfeng talaga ang car god. Imposible. Paano maghuhugas ng kotse ang car god? Tama. Sino ba ako para maging car god? Isa lang akong tagahugas ng kotse. Pero kayo, kahit isang tagahugas ng kotse, hindi nyo matalo. Mga pro racer, umuwi na lang kayo't mag-alaga ng bata. Oh, sige na. Sa susunod na makita nyo ang anak ko, lumayo kayo. Kung babalikan nyo pa siya, hindi na kayo pala rin. Dito, mali kami kanina. Turuan enyo naman kami. Hindi na namin hahapin si Lin Chi. Hakyos up. Turuan enyo kami. Huwag mong isipin na, kagad, kada hilswerte ka lang. Hindi ko tinatanggap ang laban na to. Kalaban ka o si Lin Chi. Anong pakialam mo't sumingit ka? Lene, ano ba ang gusto mo? Matapang ka, BA? Gusto tayo ng buhay. Kaya Montag, BA? Mukhang hindi naman kailangan yon. Kung matalo ako, ang buong team ko at ari-arian ko. Lahat SA, yo. Kung ikaw ang matalo, mamatay ka. Ikaf. Kung matalo ka, pera lang mawawala sa'yo. Kung matalo ang tatay ko, buhay niya ang kapalit. Noong Opium War, hindi nga nila. Napangahas maglagay ng ganyang kasulipan tayo na kasunduan. Kung ako ang matalo, magmamaniho ako. Pababa sa 50 metrong bangin. Bakit ka ba nakikipag-away sa isang tagahugas ng kotse? Wala naman sigurong kailangan yan. Tako ka, BA? Natatako ka? Kung hindi mo kaya, aminin Montag na lang naswerte ka lang kanina. Jianfeng, huwag mo siyang pansinin. Nababaliw na siya. Nababaliw nga siya. Kung hindi natin siya ayusin ng isang bagsakan, hindi natin alam kung anong kalokohan ang gagawin niya. Baka wala na tayong katahimikan pagdating ng panahon. CJ, paano mo gusto ang laban? Alam kong hindi ka matatalo ng ordinaryong racer. Kaya, kumuha ako ng tulong. Isa siyang paboritong estudyante ng dating car god. Kung matatalo mo siya, tutu pa rin ka o ang pangako ka o. Paboritong estudyante ng dating car god. Hindi ba yon si Chen King, yung? Dominante SA World Rally Championship? Oo nga. Tinalo niya ang kalaban ng 3 minuto. Kuya Lin, may paboritong estudyante ka pala? Bakit hindi ka o alam? Huwag mong sabihin nakalimutan mo, hindi ko alam. Si Yun ay may paboritong estudyante. Narinig ko, may isang driver na mabilis umangat ang pangalan. Si Chen King. Lagi niyang sinasabi na siya ang paboritong estudyante ng dating racing god. Pero noong nakaraan, napasok siya dahil sa message scandal. Ah, kaya pala naghanap ka ng peke. Tumigil ka sa kakakwento. Hindi ka pa natatakot maglaban. Tawagin mo siya para makita namin. Ganito lang. Kung anak ko yan, babaliin ko ang binti niya. Si Great Racing God Chen, halika, halika. Ikaw ba yung naghuhugas ng kotse? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Kung hindi binigyan ako ni Qin Hui na malaking halaga, Ikaf, hindi ka karapat dapat magsapatos sa akin. Siya pala. Sabihin mo ng malakas, ako ay gwapo, hindi ako dapat sumali. Ano PA? Salamat sa pagtuturo, Jenny. Hindi na ako sasali sa karera, umalis ka na. Oy, Racing God. Ako si Chen King mula sa Amateur Group. Napanood ko ang lahat ng karera mo, gusto ko lang. Maging katulad mo, maging isang racing god. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Gusto kitang maging guro. Matuto ka muna maging tao. Ang karera, parang nakapaa ka sa hukay, hawak ang talaan ng buhay at kamatayan. Ang ugali mo ay napakasama, darating ang araw na kukunin ka ni Harinyama. Ako, Ikaf. Dati, nambubuli ng mga driver, ngayon naman, nanloloko. Ang ugali nitong si Chen King, talagang napakasama. Tama nga ang hinala ko sa kanya noon. CJ, maglaban tayo. Ang pustahan kanina, kay Qin Hui lang yon. Ako.
Magdadagdag ako. Sabihin mo, Kung matatalo ka, gusto ko, iwan mo ang isang braso mo. Isang binti. Hindi pwede. Ano ba? Huwag kaya. pwede. Pero, paano kung ikaw ang matalo? Paano ako matatalo? Kapag natalo ka, pukulin mo ang iyong mga mata. Gusto kong hindi ka na makapagmaneho kailanman. Ang talo sa diksyonaryo ni Chenking. Wala talagang salitang talo. Kung maglaro tayo na malaki. Tingnan Montag yon. Nakikita Montag ang bangin? Ang taas niyan, 2.5 metro siguro. Kahit ang dating Diyos na karera, ang dumating, kung mahulog doon. Walang pag-asang mabuhay. Ano ang gusto mong paligsahan? Tayo'y maglaro ng oras ng preno. Sabay tayong magmaniho patungo sa bangin. Ang unang huminto, siya ang talo. Mga baliw lahat ito. Huwag na nating ituloy ang laban. Tatay. Malapit nang dumilim, masyadong delikado, at malapit nang bumuhos ang malakas na ulan, ang mga kondisyon ay parang naglalaro ng buhay. Si Chenking ay nakipagpaligsahan sa paghawak ng oas. Oon ga. Nakipagpaligsahan si Chenking sa isang tao. Ako sang taong iyon ay nahulog. At naging paralisado mula lig pababa. Ano? Takot kang mamatay? Kung takot kang mamatay, ngayon na, lumuhod at umamin ng pagkatalo. Mag-iwan ka ng isang braso at isang binti. Baka pag-isipan kong palayain ka. O kaya, umuwi ka na lang at mag-alaga ng kabayo. Palaging palayain. Palayain ito, palayain iyon, hayo. Hindi ba't ito ay pagpapaligsahan kung sino ang huling huminto? Pwede. Kaya pag-isipan mong mabuti. Tayong dalawa ay sabay na magmamaniho patungo sa bangin. Ito ay isusula sa kontrata ng buhay at kamatayan. AME, kung may mangyari man sa daan. Huwag mong pagsisihan. Sa aking diksyonaryo, wala ring salitang pagsisisi. Kanina lang ay maaraw, paano bigla na lang? Naging malakas ang ulan at hangin. Napakalakas ng ulan, talagang tinutulungan ako ng langit. Sasabihin ko sa'yo, dahil sa ulan na to, naging kawili-wili ang walang kwentang karerang to. Dadalhin ko yung kotse, yung preno. Modified, pati gulong, pang ulan at yelo. Gamitin mo to, mas ligtas ka. Ayos lang, ito na yung gagamitin ko. At sa umpisa lang umuulan pagdating sa tuktok. Hihina ang takbo kung magpapalit ng pangulang gulong. Huwag kang matigas ang ulo. Wala man lang ABS, yung kotse mo. Bigla pero, sigurado mo bigla. Delikado talaga. Halos 10 taon na tong kotse sakin. Magkasundo kami, mas kampante ako kapag ito ang gamit. Imported to galing Hapon, yung sistema nito sa ulan. Kaya nitong tantiyahin ang lakas ng ulan at ibigay ang tamang power. Sasabihin ko sa'yo, yang sira mong kotse, hindi gumagana yung wiper, no? Yung kotse niya, pinaka-advanced sa buong mundo ngayon. Marunong ka rin pala, malaking halaga ang ginastos ko. Para ma-import to galing Hapon, lolo. Hindi pa huli ang lahat para sumuko. Mas mabagal ang pangulang gulong sa tuyong kalsada. Anong sinasabi mo? Malakas ang ulan, wala namang tuyong kalsada. Sige, maghintay tayo at makikita natin. Tara na. PA. Hintayin kita. Nasaan yung drone? Ipalipad, gusto kong makita ang live. Sige. Tingnan mo, yan ang profesional, ang layo sa tatay mo. Ilang kalye ang agwat? Nakita Montag na? Yung tatay mong tagapunas lang ng kotse. Nakasunod lang kay Chen King, pati yung teknik sa liko. Kinokopya pa kay Chen, ang dakilang kampiyon. Ang ganda ng liko, malakas talaga, yung ganyang paraan. Parang kay Kuya Linga, ilang bises kaya nanood. Ang video, tong si Chen King para magaling na ngayon, halos lahat, Kuya Gu, huwag mo nang ipagtanggol. Yung tagapunas, si Chen King ay, ulit-ulit na kampiyon sa World Rally, bakit niya pag-aralan? Yung teknik ng isang tagapunas? Ano? Walang ulan sa bundok. Kabataan. Kulang pa sa karanasan. Hindi pwede. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na kakayahan. Paano kaya? Bumuhos ang malakas na ulan sa bundok, pero wala man lang patak ng tubig sa itaas. Si Lin Jianfeng, ang car wash boy na ito. Taman ga ang hula niya. Ito ang tunay na mountain rally.
Nagbabago-bago ang klima, huwag magtiwala sa nakikita mong peking sitwasyon. Sana hindi ko pinapalitan ni Chen King ang gulong pang-ulan. Ang laki na ng lamang Giant Feng sa maulan na daan. Pero ang bilis niyang nahabol. Anong klaseng skills yan? Sa harap ng isang mahusay na driver, ang karanasan, ang pinakamahalagang susi sa tagumpay. Kinhoy, matatalo kayo. Car wash boy, ikaw ang may gusto nito. Ganito rin ang nangyari noon sa aksidente, ako rin ay. Napilitang tumaob dahil sa ganyang cornering technique. Ang estudyante ng car god, matatag ang isip, magaling ang skills. Kahit na overtake lang, ayaf lang niyang makipag away sa naglilinis ng sasakyan. Walang duda sa skills ni Giant Feng. Pero pabago-bago ang panahon sa bundok at di klaro ang tubig baha sa daan. Kung ganito siya magmaneho, delikado talaga. Hindi. Ganito pian gas siya magmaneho, mas ligtas siya. Malaki ang air resistance ng sasakyan niya. Halos walang acceleration sa 100 kilometro. Pero napakaganda ng braking system, sobrang responsive. Gets ko yan, pero ginagawa ito ng tatay ko para sa buhay niya. Masyadong mabilis si Chen King. Muntik nang magkawatak-watak ang sasakyan ng tatay ko. Aray, matanda, hindi mo na kaya? Parang hindi ikaw yan ah. Ano? Imposible. Bakit nakahabol ng professional race car ko ang lumang van na to? Babala, sobrang init ng radiator. Papala, sobrang init ng makina. Tumahimik ka. Ang labanan, kung sino ang huling magpreno, hindi kung sino ang pinakamabilis. Ganitong pagtatanggol sa sarili, kayo lang ang mga walang hiya ang gagawa. Sino ang walang hiya? Sinong sumagot, siya ang tinutukoy ko. Tama na. Kung gusto mo, panoorin mo. Kung ayaw, umalis ka. Ano? Ito ba ang original na turbolag cornering ng car god? Una ang hood, gamit ang exhaust pipe at vacuum system sa pagpasok ng curve. Tapos tile swing palabas, para maximum power sa paglabas ng curve. Paano nalaman ng tatay ko ang turbolag cornering? Ng dating car god? Hindi ito makatuwiran. Kahit ilang taon nang hindi nagda-drive, hindi pa rin tumatanda ang galing niya. Ito ang sikretong. Hindi naipasa ng dating racing god. Maraming nanood ng kanyang video, pero hindi nila magaya. Umaalog ang manibela. Baka naman. Wala ng preno. Racing God! Racing God! Racing God! Racing God! Racing God! Ang karera, isang bagay na dapat mahalin ng buong buhay. Hindi ako racing God. Mas mabilis lang ako ng kaunti sa mga nauna sa akin. Sa malapit na hinaharap, may mas mabilis pa sa akin. Sinusundan lang namin ang mga yapak ng mga nauna sa amin. 300 metro na lang sa bangin. 200 metro na. Hak hindi nakpreno, huli na. Sa liko sa bundok, ang pinakamalapit na distansya ay kayang kontrolin sa 80 metro. 100 metro. Atay, preno na. Si Aochi, huwag kang mag-alala muna. Isasakay kita paakyat ng bundok. Tara. Tara, tingnan din natin kung ano ang nangyayari. Tatay, okay ka lang ba? Aminin mo tak ba o hindi? Kahit duwa ka, okay lang. Hinarangan mo pa ang pagganap ni Chen na dakilang racing god. Sa laban na ito, talo kayo kahit anong mangyari. Anong sinasabi mo? Kotse ni Chen King ang. Humangga sa kotse ng tatay ko. Tumahimik ka. Tatay mo ang walang alam, tapos sasagot pa sa akin. Alam ka una. Hindi ako binigo ni Chen na dakilang racing god. Akala ka umatindi. Punyeta pala. Siya pa, magpapanggap na racing god. Tumingin ka sa sarili mo. Tagapunas lang ng kotse, tagapunas pa rin. Hinaharap? Hindi ka na makakapunas ng kotse, di ba? Ay, itatapon mo ba ang braso't binti mo? Kung kukunin ko ang magkabilang braso't binti mo,
Paano ka magpupunas? Ganito? Hindi ako natalo. Mas mabuting suriin nyo. Ang quotes ni Jenking. Baka. May sorpresa. Wag kang magdaldal. Tumanggap ka ng pagkatalo. Isang braso lang naman. Halika, putulin mo ang akin. Tatay. Hindi naman masama. Hindi na tayo magmamaniho sa susunod. Hanggang ngayon. Ayaw mo pa ring magsabi ng totoo. Natunaw na yung break disc mo, di ba? Mahina talaga ang stability kapag nilalagay ng wet tire sa tuyong lupa. Para masiguro ang handling sa pagliko at stability ng preno, mas malakas na braking force ang ilalabas. Kung talagang malakas ang ulan, baka nga. Hindi kita matatalo. Ikaf. Paano Montag? Paano ko nalaman? Kung hindi ako nagpre-brake at humarang sa harap mo, matagal na tayong bumagsak sa bangin. Imposible. Sino ka talaga? Akala ko yung turbo lag drift ko kanina. Sapat na para malaman mo kung sino ako. Ikaf yung. Tama. Ako ang hinahanap niyong car god. Lin Jianfeng. Ginamit mo ang pangalan ko para manloko. Kailangan kitang turuan. God ka. Isa kang tagapunas ng kotse. Nagpapanggap pa bilang kargod? 10 taon na ang nakalipas sa Pierby. May isang kotse na pinutol. Tapos tumaob yung kotse. Namatay yung babae sa passenger seat. Naalala mo pa ba? Ano? Ikaf. Ang pumatay sa nanay ko. Hindi ako. Pinakutusan lang din ako. May nagbigay sa akin ng pera noon para gawin yon. Yung nag-utos sa'yo. Sino talaga siya? Hindi ko alam. Yang accent naya. Hindi katulad ng taga-timog o taga-hilaga. Hapon, accent ng hapon. Mula pa sa simula ng karera. Tinitignan mo na kami. Hanggang ngayon, dapat lumabas na kayo. Talagang karapat-dapat kang tawaging kargod. Ang galing ng pagmamasid mo. 10 taon na ang nakalipas. Kayong dalawa ang nag-utos, di ba? Kaibigan natin ng Japan, hindi ba? Paano namin gagawin yan? Hindi tayo pwedeng maging magkaibigan. Ginoong Lin, paang di mo na-appreciate ang kabutihan namin. Buong biyahe, binabantayan namin ang galaw mo. Kapag may panganib, agad kaming magpapadala ng rescue team. Mahal namin ang talento sa Japan. Kung sasali ka sa amin, sa aming team. Huwag na nga. Anak, alis na tayo. Seochi, malaki ka na. Yung nangyari noon, oras na para malaman mo. Sumali ako sa illegal na karera noon para lang sa pamilya. Para kumita ng extra. Pero di pumayag si mama mo. Gusto niyang maging navigator ko. Pero sa huli, may aksidente. Kamakailan ko lang nalaman na may plano pala yon. Ibig mong sabihin, may iba pang dahilan sa pagkamatay ni Mama? Di ko kailangan ng sorry mo. Ang tagal mo nang hinahanap si Lin. Bakit di mo napansin? Ang laki ng pagbabago sa mukha niya. Ang gusto ng lalaki. Kapangyarihan, pera at pera. Dalhin mo ang kapangyarihan at pera. At ikaw mismo, kausapin mo siya ng maayos. Siege. Ginong Lin. Dadalhin KO ang sincerity KO ngayon. Ang sincerity ng Japan, di ko matanggap. Huwag kang masyadong magalit. Baka, yang offer na yon. Di Montag kayang tanggihan. Ang tanging di ko matatanggihan ay buhayin ang asawa ko. Pumapayag ba kayo? Babay lang yan.
Sa mundo, maraming babae. Para sa mga lalaking katulad mo. Sa Japan, anong babae ang di mo makukuha? Tanggapin mo lang ang tulong namin. Handa akong tumulong sa'yo. Mali ang tingin mo sa akin. Di ko gusto ang Japan. Lalo na ang mga babae nyo. Pwede rin ang babae sa ibang bansa. At bibigyan ka namin. 30% na shares at 200 milyong cash. Basta pumayag ka, lahat ng ito ay sayo. Kung di ako papayag, gagawa ba kayo ng aksidente tulad nun? 10 taon na ang nakalipas. Tapos mawawala na rin ba ako? Ginong Lin. Mas mabuti pang sumunod ka na lang. Sa inyong bansa, may kasabihan na. Tumahimik ka nga. Di ka nga marunong magmandarin, nagmamagaling ka pa sa lumang salita. Magpatingin ka na lang sa doktor, uminom ka ng halamang gamot. Para maayos yang dila mo. Jian Feng, halika. Tingnan mo kung sino ang dumating. Sino ka? Tito Yan, ako po to. Ninan. Ikaw ba yan, Ninan? Ngayon, tawagin Montag na lang akong T1 Zhao. Ha? Iisa pa. Naku, naalala ko, kapitbahay ka ng asawa ko noon. Noon nang kinasal kami, ganito ka palang kataas. Ngayon, dalaga ka na. Naku, ang bilis ng panahon. Ang tagal na nating di nagkita. Di tulad nitong. Palaging nakikita, nakakainis na. Gusto Montag pala NG flat chested, di itulat ko. Naku, walang modo. Dahil Montag BA alam na is alungsod. Bawal ang high beam. Ay, yang dalawang ilaw mo. Di ilang maliwanag, alok-alok PA. Haha, kung may oras ka, ipaayos mo na yan. Hoy, wag ka namang ganyan magsalita. Masama ang teknolohiya ng hapon, mas maganda ang sa amin. Kung gusto mong ipaayos, sa akin ka magpagawa. Gagawin kong i-copyan mula sa decop. Pagbalik mo sa hapon, pwede ka nang gumawa ng pelikula. Yung 2 tao lang ang bida. Ikaf. 8. Di mo alam? Yang mga pelikula nila. Pwedeng dalawa ang bida, pwedeng marami PA. Ang babae sa bansa nyo, walang kahinhinan. HMP. Arf. Tingnan mo yan, ayaw pang bitawan. Anong ayaw bitawan? Natatakot lang ako. Tingnan niyo tong babaeng hapon. Ang lakas ng dating. Naku, Tito Jen. Baka ng kausap kay Atabaya. Dahil Montag na, kaupi napansin. Ang tagal na nating di inakita. Namiss mo ba ako? Siyempre naman. Naalala ko, parang unggoy ka noon. Laging may gulo. Ako ang laging sumasalo. Ang dami nang ang taon ang lumipas. Hindi ko na kayang panindigan ito para sa'yo. Medyo hindi pa rin ako nasanay eh. Ay naku, sabi nga nila 3 babae, 1 palabas. Kayong 2 pa lang. Ang gulo-gulo na. Tara, huwag kayong mahiya, parang bahay niyo lang. Siyempre bahay ko to. Nung bata ko, palagi akong nasa bahay ni Tito Jan. Haha, ay na pala, nakalimutan ko kayong tanungin. Paano kayo naging magkasama? Ay, nakalimutan ko yung importante. Siningan, sinadyang kinuha ko siya ng mataas ang bayad. Mula sa ibang racing team. Ha? Nagre-racing ka na rin ngayon? Ay, sabi na sa'yo, tawagin mo akong T1 Zhao. Ngayon, sa ibang team ako, first lane driver na ako. Sa World Relay Championship, pangalawa ang ranking ko. Sa darating na World Rally Championship, gusto kitang isabay kay Ningan para double safety. Naku, Tito Jen. Ang tagal na nating hindi nagkita, ito ang unang pagkakataon. Nalalabas ako sa team para maglaro. Sigurado ka bang hindi ka sasama sa akin? Ang tagal ko nang hindi nagre-racing, kalawang na ang skills ko.
Lalo na sa ganitong World Rally, hindi na ako bagay. Nakita na kitang magmaneho, wag mong sabihin kalawang na ang skills mo. Yung fish mouth drift mo sa kurbada, hanggang ngayon walang makakapantay. Tamazia, Tito Yin, S.A. Puzo Kao. Ikaw pa rin ang forever na racing god. Sa World Rally na to, sasali din ang hapon. Isipin mo na lang para malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng asawa mo. Sumali ka na, Jian Feng, please. Ang kite-kite mo talaga. Kung ako ikaw, magpapakamatay na lang ako sa hiya. Pasensya na talaga. Si Lin Jianfeng, matigas ang ulo. Hindi lang siya pumayag sa pag-akit ko. Nagtulungan pa siya ng 2 babaeng insik para hamakin ako. Mukhang si Lin Yinfeng. Hindi magagamit para sa atin. Kung hindi natin siya makukuha, sisirain ko siya. Kung hindi, sa World Rally Championship, kung manalo siya. Isang malaking kahihiyan, yon para sa buong hapon. Ano dapat nating gawin? Kung gusto mong lubusang sirain ang isang tao, dapat sa pinakamahinang parte ng puso niya magsimula. Yung champion car na nasangkot sa aksidente niya noon. Nasa atin PABA yun? Oo. Ha ha ha. Maligayang pagdating sa live stream ng Douyin. Panoorin natin ang live coverage ng World Rally Championship. Dito mismo sa paligsahan. Ang lugar na pinuntahan natin ngayon ay ang Matawan Circuit. Dito, bundok, kapatagan, at disyerto ay nagtatagpo. Biglang nagbabago ang lagay ng panahon. Ang lahat ng di inaasahang bagay ay naging bangungo. Pa sa mga rally driver. Bakit dito napili ang lugar? May nabalitaan ako. Ang pagpili ng lugar ay gawa ng kinatawan ng Japan. Baka sila ang may kagagawan nito sa likod. Di ko kaya sa lugar na to. 10 taon na ang nakalipas. Alam ko. Tatay, lumabas na ang resulta. Ikaw ang sakar 2. Atay, anong nangyari? 10 taon na ang nakalipas dito sa Matawan. Dito namatay ang nanay mo sa harap ko. Tatay, alam kong masakit, pero kailangan nating magpatuloy. Di ko kaya ang track na to, di pa nagsisimula ang laban. Nasira na ang loob ko. Baka hindi na dapat pilitin si Tito Jianfeng. Huwag kang mag-alala, nandito pa ako sa team. Yung mga Hapon, di nila ako kayang talunin. Tatay, nung bata pa ako, sabi sa akin ni nanay, kumikinang ka sa karera, at dahil din doon, pinili niyang pakasalan ka. Sa tingin ka kung buhay pa siya. Gusto niyang makita ang tatay sa karera. Una, Tito Jianfeng. Sa tingin ko rin, ang galing-galing mo sa karera. Kayan ga ako nag-rally. Huwag kang susuko. Huwag kayong mag-alala, di ako atras. Nakakainis. Itong si Lin Jianfeng, parang ipis, kahit anong gawin, di na mamatay. Huwag kang magalit. May susunod pa tayong plano. Tapos na ang inspeksyon. Tingnan natin ang mga kotse at ang mga tapat na kasama ng mga driver. Ang Devil Commander ni Xiao Lin Haida. Ang Flaming Divine Bird and I Suzuki Hyde. Ang Phantom Angel ni Zhao Ningan. At ang pinaka-inaabangan, ang ating racing god, ang kotse ni Lin Jianfeng. Wow, it's actually Lin Jianfeng's. Love becomes famous car. The champion car is also an accident car. 10 years ago, he drove this very car to participate in the Matuwan rally. It was during that race that he accidentally flipped the car, lost his beloved, and almost ruined his racing career. What's the deal with this car? No. This isn't the car sent for inspection. Someone. What's going on with this car?
Didn't you call last night, saying you wanted to change the car temporarily? When did he ever call you? I get it now. Only those Japanese could do such despicable things. Only it can stir up the conflict in my heart. Mr. Lin. Hahaha. How are you, Mr. Lin? Do you like the gift I sent you? But, you really have guts. Look at this old buddy. It really makes one incredibly nostalgic. Ha ha ha. What a pity. On the racetrack, nostalgia can't win you a race. You're absolutely right. Even less can you win a race with theft and schemes. Either the way, that little gift you put in my car back then. Did you all enjoy watching it? I don't know what you're talking about, but I am curious. What expression will you make when you realize everything about you has been seen through? Ha! We know your signature move inside out. Take a good look. Look at what you stole back then. What exactly was it? Oh, and say hello for me to that substitute team from the Mountain Loop Highway back then. What else are you going to do? Besides these sneaky, underhanded things, if you can do these sneaky things well, that already shows a lot of craftsman spirit, doesn't it? I'm your grandpa. Yesterday, my dad just let you off, and this is how you repay him? Hey, a heart of gratitude. Just keep it inside. What you should be thinking about now is whether Lin Che-shin's hand. Seriously? Hahaha, good. Next, let's welcome the drivers to the stage. Now, let's grandly introduce each racing team. Una. Ang nakikita natin ay ang convoy ng bansang Hapon. Ang driver na si Xiaolin Kaito. At ang magandang driver na si Ling Muying. Susunod, ang Flying Speed Team. Ang driver na si Zhao Ningan. At ang alamat ng rally racing, ang car god na si Lin Jianfeng. Kaya Nathan Yen, Flying Speed Team. PA. Nandito kami ni sa finish line para sa'yo. Tibayan mo. Kailangan mong manatiling matatag. World Rally 2. Kung ulitin ang pagkamay mo sa taon na nakakalis. Lin Jianfeng, kailangan mong manatiling matatag. Di ka pa sapat para makipagkumpetensya sa akin. Dito mismo. Sa mismong lugar na ito. Lin Jianfeng, huwag mong bilisan ngayon. Kapag bumilis ka, siguradong tutulak ka ni Xiaolin. Sa bangin. Naririnig mo ba ako? Jianfeng, nasa likod lang ako ng sasakyan mo. Nakikita ko. Ginugulo niya ang alaala mo. Huwag kang magpapaniwala. Jianfeng, ang tagal na nating hindi nagkita. Mahal. Gusto mong takbeng bumawi sa mga panghihinayang noon. Kaya't maging matatag ka. Para sa akin, maging matatag ka. Gusto kong makita kang bumalik sa tuktok. Ikaf ang kagad kao. Lin Jianfeng, iniutos ko sa'yo. Bawasan mo ang bilis mo ngayon din kung may mangyari sa'yo. Hindi kita patatawarin. Habang buhay kitang hindi patatawarin. Hindi ako magbababa ng bilis. Hindi rin ako susuko. Ayos. Tunay na car god. Lumipad na siya. Imposible. Talagang imposible. Huling 50 metro na lang. Ang ating kampiyon ay
Zilin Yinfeng. Flying Speed Team, ang galing ninyo. Flying Speed Team. Kampeon, suportado namin kayo. Ang tropyong ito ay hindi lang para sa Flying Speed, kundi para sa ating bansa at higit sa lahat para sa aking asawa. Ang nanalo natin ngayon ay hindi lang ang karera. Naalala mo ba yung Mountain Circuit Race noong 5 taon na ang nakalipas? Ang konvoy ng bansang Hapon ay hindi lang nagnakaw. Nang aming pangunahing driving tech, gumawa pa sila ng aksidente. Namatay ang asawa ko. Akala ninyo, makatatago kayo sa katotohanan. Ginamit ninyo ang ninakaw na teknolohiya para maging hari sa karera. At naglagay pa kayo ng surveillance sa sasakyan ko. Gusto ninyong nakawin ang lahat sa akin. Ang hustisya, hindi ito huli. Ngayon, ang inyong kapalaluan at panloloko ang maglilibing sa inyo. Ginong Lin. Napay mava po kayo. Kasalanan namin ito. Kami rin. Nabulag ng pera. Babayaran namin ang lahat. Kahit mawalan ng lahat. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Patawarin niyo kami. Oo, lahat ng responsibilidad. Ako ang sasagot. Bigyan ninyo po kami ng isa pang pagkakataon. Hindi nyo kami palalampasin. Pakyos apo. Pagkakataon? Binigyan ba ninyo ng pagkakataon ng asawa ko? Nang ninakaw, inayos at tinapakan nyo ang patas na laban. Binigyan ba ninyo ng pagkakataon ng iba? Narito ang lahat ng ebidensya ng inyong mga kasalanan noon. At naipaalam ko na ito sa International Security Bureau. Pandaigdigang pagpapatupad ng batas. Kami ay mula sa Interpol at International Automobile Federation. Joint Investigation Team, Ginong Xiaolin. Inaaresto kayo sa pag-akusahang pagpatay, korporatibong espiya, pandaraya, at maraming paglabag sa patakaran sa palakasan. Ang lahat ng sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa hukuman. May karapatan kayong manahimik. Ito ang waran. Dalhin sila. Hindi kami may kasalanan. Hindi kami may kasalanan. Ginong Lin, bigyan ninyo po kami ng pagkakataon, Ginong Lin. Kuya Jianfeng, tikman mo nga ito. Bagong aral kong Longjing Shrimp. Sinadyang ko. Pinag-aralan ko ito mula sa isang master chef ng estado. Tito Jian, mukhang pagod ka nitong mga nakaraang araw. Kaya nagluto ako ng ginseng at astragalus chicken soup. Uminom ka na, pampalakas ito. Salamat. Pero ito, ang dami naman. Hindi ko kayang ubusin ang lahat. Tikman mo muna ang akin. Mainit-init pa, mas masarap. Sige. Tikman mo ang zabaf kao. Uminom ka habang mainit, mapapainit sa tiyan. Tito Yin. Lenan, CJ. Kumusta? Malambot naman ang hipon. Sakto lang ang pagkaluto ng sabaw. Kung gusto Montag ang zabaf, uminom KPA. At itong hipon ko, tikman mo ulit. Ako na ang magpapakain sa iyo. Umalis na sila. Umalis na. Kung hindi pa sila umalis, bukas, 3 ulit na tirang pagkain na lang ang kakainin ko. Tai, seryoso. Ano ang iniisip mo? Masigla at maganda si Ate Wia. Tunay na pagmamahal ang nararamdaman niya para sa iyo. Si Ate Ning An naman. Maamo at maalaga at mapagkakatiwalaan. Ang pagpili dito ay isang kaligayahan, ngunit isang problema rin. Anak ng tipaklong. Huwag kang makialam. Hindi na ako bata. 5 na taon ang lumipas mula nang pumanaw si nanay. Alam namin kung gaano ka kalungkot. Nais naming mabuhay ka ng maayos. At masaya. Iyak na yun din ang nais ni nanay. Nais niyang maging masaya ka. At hindi mamuhay magpakailanman sa nakaraan. Kung may makilala kang angkop at nagugustuhan mo, simulan mo na ang susunod na kabanata ng buhay mo. Walang dapat ikahiyad yan. Sinusuportahan ka namin. Alam ko. Lumaki ka na nga. Nagtuturo ka na ngayon sa tatay mo. Tai, anuman ang gawin mo, sinusuportahan kita. Tingnan mo ito. Maganda rin ang sa iyo. Tito Yin. Kuya Jianfeng. Ano ito? Hindi ko alam. Narito na sila kaninang umaga pa. Kuya Jianfeng.
Ay, sige. Tito Gian, ang guwapo mo ngayon. Kuya Jian Feng. Ang laki ng kamay mo. Halika, tikman mo ang binili kong red bean longing cake. Tito Gian, tikman mo ang binili kong hot fluttering shredded chicken jerky. Tahi. Mahil ito ang tinatawag nilang Matamis na pasanin. Tumahimik ka. Shredded chicken jerky. Halika, longing cake. Halika. Kain ka, PA.